Have you wondered why PSEI is trash? Wala siyang ginawa kundi mag-sideways ng mag-sideways. And yung level niya today is similar sa kanyang level nung nung nag-top nung January of 2013. Well, technically wala kang pakialam, di ba? On the past, ang pakialam mo is yung ngayon and bakit siya nagsa-sideways ngayon. Well, it has something to do with the growth driver ng PSEI. Na yan yung i-discuss ko for today's stock commentary. And that is ang pinag-growth driver nito ngayon is SM. Discuss ko yung aking before the fact analysis on SM na ito talaga yung isa sa mga salarin or malaking salarin bakit stagnant ang PSEI dahil holdings company to, no? Kapag eto hindi maganda valuation, yung mga constituents niya like SM, BDO, ganyan, no? I think medyo hindi na rin ganun ka-attractive yung mga valuations ng mga nandyan, di ba? Kasi normally yung yung pina-holding company, yung normally yung talagang may discount. And yung kanyang mga segment na listed separately sa exchange, yun yung nabibigyan ng maganda-gandang fair value. Itong SM Group, halos lahat in the past overvalued talaga eh. And fast forward today, medyo naging attractive na rin siya, pero I think not enough para mag-drive ng growth ng PSEI. So sa mga hindi pa nakakaalam, no, ba't ko minimension ng yung mga constituent ng SM kasi ang PSEI gumagalaw to based sa galaw ng mga underlying securities under PSEI. Especially yung kanyang yung may mga malalaking allocation like ito nga no, yung di-discuss ko today, SM. So 13.3. So how come na yung PSEI is performing bad this year? Meanwhile, yung ibang market cap weighted index, no, like the QQQ, S&P, yung mga international stock index, VXUS, EEM, bakit ang gaganda ng performance ng mga to? Again, because of the underlying growth drivers, no, or yung sinong nagdadalang mga stock under that index. Na kunyari US, bakit maganda takbo ng US? Kasi yung mga nagdadala or growth driver ng US index, mga tech stock eh. Mga dominant na technology companies na year over year, walang ginawa kundi mag-grow ng mag-grow, kaya nabibigyan din sila ng matastas na premium multiple, diba? Kapag hindi mo alam yon about premium multiple, kailangan mo bang mag-aral about valuation. Na yung mga ganyang multiples, nag-expand and nagko-contract yan from time to time. Na in the case of PSEI, more on contraction yung nangyari ngayon sa ating multiples. Kasi hindi naman attractive na investment ang ngayon PSEI compared to other index. So, ba't hindi siya attractive? First is the growth outlook of the Philippines, no? While yes, nag-grow pa rin ang Pilipinas, pero we're slowing down eh. And if you compare it with Vietnam, nag-grow siya ng matindi. And number 2 reason is, yung di-discuss ko today, SM. Okay? yung valuation ng SM, I think hindi siya ganun ka-attractive. Okay? And as you can see, yung aking personal dividend retirement portfolio is doing well this year kasi wala akong SM. I don't like to buy SM kasi hindi siya ganun ka-attractive, at least sa current fundamentals. So here's SM na makita nyo, flattish din siya since 2017. So ba't siya nag-flat? Ganito yan, okay. So wow ng valuation ko ay SM as early as September of 2022. So September of 2022 nandito siya noon. Ito ata yung kasagsagan ng Ukraine versus Russia, and pumitik din yung inflation, di ba? During that time, kaya
Siguro nag-crash siya rito, no? Nagkaroon siya ng crash as low as 727. Pero makikita nyo, di ba? Ito yung valuation ko sa kanya during that time. Lowest valuation ko sa kanya, bargain price ko sa kanya is 558. 550 dito pa yan, no? Di ba? Inanalyze ko lang si SM dati pa eh. Sabi ko, overvalued. Optimistic ko sa kanya is 709. Still, lower than or tama, no? Mas lower kung saan siya nag-dip. And SM during that time is trading at a multiple of 20. Di ba? And then, another analysis, December of 2023. So, December of 2023, dito siya nun. Trade siya 830 to 870. Bargain price ko sa kanya, 776. So, talagang di pa na siya attractive. 776 dito pa. However, kung mag-grow siya, no, around mid to high single digit, no. Doon siya naging attractive 1,000 to 1,1 na pinupunta niya yung close to 1,000 pero hindi siya pumupunta sa aking pina-optimistic na valuation 1,1. And then the PE multiple, again, nagko-contract siya from 20 naging 15. So, walang gustong pumitik na kanyang stock price, no? Despite nag-grow yung kanyang earnings. And then another analysis, December 2024. So December of 2024, dito siya noon, nag-trade siya again, diba? Na-flattish lang siya eh, 800 to 900. Bargain price ko sa kanya is 800. Na eventually, pinuntahan niya, okay? And then kapag mag-grow siya, 1,000 to dito pa rin, mag-grow siya ng double digit, 1.2. Diba? Doon na siya mag-all time high. So technically, parang ngayon pa lang siya unti-unti na nagiging attractive yung valuation niya. Eh dahil hindi attractive yung valuation niya 2023 to 2022, ano pa kaya yung mga valuation niya nung 2021, 2020 up to 2018 na most definitely during that time mas lower yung nire-report nito na earnings, revenue, and cash flows. So technically during this time, puro lang yan eh, pinapangat lang siya due to multiple expansion. Pag tinanggal mo yung multiple expansion na yon, wala, di ba? Babagsak yung valuation ng SM. Ngayon, yung multiple expansion na yon, possible ba siyang bumalik? I-trade ulit siya at PE of 20. Yes, kung continuous yung growth niya, especially on the mid double digit siguro, no? 15% year over year, mga ganun. Pag hindi niya nagawa yon, I think mag-stay na yan at lower multiple. Like a normal, traditional company, wala na mga ganyan, no? Mga 12 to 15, ganun. Eh, hindi nga maganda outlook ng economic outlook ng Pilipinas eh. So, I think yun din yung nagpre-prevent sa kanya na matrade in a higher multiple. Pero lang yun, 'di ba? Short-term sentiment kung talaga namang tuloy-tuloy na very resilient si SM, mag-grow talaga siya ng around 10 to 15% year over year. Despite all of these bad economic indicators, syempre pwede pa rin tong eventually pitikin ng pitikin. So habang nakikita nyo nag-sideways to, aba, alamang walang pupuntahan ng PSEI, ayan di ba? So para ito mag all-time high, I think the ball is on SM Investment Corporation. Magiging resilient yung business na yon. So invested ka sa PSEI and umasa ka na gumawa to ng rally, bull run, ganon. Well, you better hope and pray na may pagpatuloy ni SM yung kanyang growth. Eventually, mapansin siya, pitikin yung kanyang stock price. Then I think that's the start na gagalaw na ang main index ng Pilipinas.
So, personally, para sa akin, unti-unti naging attractive ng SM. Pero, I want an obvious discount. Yung talagang kahit nakapikit ka, alam mong discount eh. Sa ngayon, I think wala pa siyang ganun. Baka 1 or 2 years pa to, especially right now, medyo baka mag-stagnant na yung growth ni di ba? Ni BDO. Nag-stagnant yung growth nun, naku yari. Mas mawalan ng growth prospect ang SM para magpatuloy yung kanyang around potentially sana 10 to 15% na year over year. Kung di mangyari yon, I think mag-stagnate ng matagal ang PSEI. And if you want to follow my analysis on SM as well as my monthly discussion of my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment.